Ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining ay nilikha upang magsagawa ng mga alituntunin para sa pag-unlad ng kultura at mga sining, ipatupad ang mga alituntunin sa pakikipagtulungan ng mga ahensyang kaani, magsagawa ng koordinasyon para sa implementasyon ng mga programa at pagbibigay kaloob sa mga nararapat na proyekto, pangasiwaan ang pambansang pondong laan para sa kultura at mga sining, at isulong ang paglilikhang makasining ng may kalayaan. Magkakasundo tayo na ang isang tao ay may kaluluwa at depende sa katatagan ng kaluluwa. Tutulong ito sa tao upang magawang kaharapin at malagpasan ang mga suliranin at pagsubok. Ang isang bansa ay may kaluluwa. Ito ang kanyang sining at kultura. Ang sining at kultura ay parang tula. Mayaman tayo kung mayroon ito at kasalatan sa bansa kung wala. Ang sining at kultura ay nanganganib ding mawala. Mayaman ang mga bansang matatag ang kultura, maralita ang mga bansang binabaliwala ang kultura. Kung kaya sa 27 taong pagkakatatag, ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining bilang pangkalahatang tagapamahala ng mga alituntunin, koordinasyon at pagbibigay kaloob para sa pagpapanatili, pag-unlad at pagpapalaganap ng sining at kultura sa Pilipinas. Ang komisyon ay patuloy sa pagbabalangkas ng mga programa at gawain upang ipatupad ang mandato, tungkulin at pangunahing layuning itinakda sa komunidad ng sining at kultura, sa pakay upang tumugon sa iba't ibang antas ng inaasahan mula sa mga lokal na komunidad. Ang sektor ng sining at kultura, pati na rin ang pambansang liderato ng NCCA, ay sisikaping muling bigyang kahulugan ang kanyang direksyon at prioridad para sa susunod na 3 taon, 2015 hanggang 2017. Nilikha ito ng mga estratehiya at patakaran na magbibigay katuparan sa mga adhikain ng NCCA. Ang kalinangang Filipino ay bukal na kagalingang pambansa at pandaigdig. Isinasaalang-alang ang malawak na konsepto na nakasaad sa adhikain ng NCCA. 3 ang dapat makamit. Una, pagsusulong sa malakas na diwa ng pagiging makabansa at pagmamalaki sa pagiging Filipino sa pamamagitan ng kultura at mga sining. Ikalawa, pagsusulong sa pagkamalikhain at ang positibong pagkakaiba-iba ng makasining at kultural na pagpapahayag. At ikatlo, pagtatatag sa kultura bilang sandigan ng tuloy-tuloy na pag-unlad. Dapat ding isaalang-alang ang ambag ng komisyon sa panlipunang kasunduan ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa mamamayang Filipino, lalo't higit sa pag-unlad bilang tao, sama-samang pag-asenso at pagsugpos sa kahirapan. Sabi ng mga eksperto na ang pag-unlad ay kalayaan, pagpapalawak sa pagpipilian, at ang tao ay nasa kalagitnaan ng hinaharap. Kakaharapin natin ang pag-unlad na hindi malalagay ang susunod na henerasyon sa walang kasiguraduhan. Isusulong nito ang paniniwala na ang panlipunan, pangkabuhayan at ang pangkalikasang pag-unlad ay kayang abutin at sapat sa yaman ng daigdig. Ang NCCA bilang de factong kagawaran ng kultura ay nakikipagtulungan sa 6 na kaanib na ahensya: ang Cultural Center of the Philippines, ang National Historical Commission of the Philippines, ang National Museum of the Philippines, ang National Library of the Philippines, ang Komisyon sa Wikang Filipino at ang National Archives of the Philippines. Kaagapay ang mga non-government organizations, iba pang ahensya ng pamahalaan at ang akademya ang siyang magsasakatuparan sa lumalawak na kaalaman sa kultura at mga sining sa pambansang antas. Ang pangunahing layunin ng NCCA ay ang pagpapalakas at pagpapalaganap sa mga magagandang aspeto ng kulturang Filipino, galing kalinangan, galing Pinoy. Lahat ng pagsisikap ay sang-ayon sa Philippine Development Plan 2011 to 2016, lalo na sa pagbibigay pansin sa pagsugpo sa kahirapan at pagbibigay kakayahan sa mahihirap at maralita, na siyang layunin ng pagpapaunlad sa tao, kasama rin ang mabilis, sama-sama at tuloy-tuloy na pag-asenso ng kabuhayang sang-ayon sa 16-point agenda ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Sinusuportahan ang paglaban sa korupsyon, matapat, may pananagutan at sama-samang pamamahala. Kakampin at tatamuhin ng NCCA ang mga sumusunod. Una, ang pamamahala sa sining at pangkulturang pamana. Ikalawa, ang pagsusulong ng pagiging malikhain at kultural na pagpapahayag. Susuportahan ang pagpapahusay sa artistiko at kultural na pag-unlad. At susuportahan din ang mga alagad ng sining sa pagbubuo ng mga bagong obra at pag-aaral sa kultura. Ikatlo, ang pagsasaayos ng mga alituntunin sa kultura at mga sining. Ika-4,
ang pangangasiwa sa Pambansang Pondo Kaloob para sa Kultura at Mga Sining o NEFCA. Nanggagaling ng pondo ng NCCA pareho sa pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng General Appropriations Act at sa pamamagitan ng National Endowment Fund for Culture and the Arts, sang-ayon sa RA number 7356 na siyang pondo para lamang sa mga programa, proyekto at gawain ng sining at kultura sa buong bansa. Ang pondo ay ipinapasa ng mababang kapulungan at Senado at inaaprubahan ng Pangulo. Ang distribusyon ng NEFCA funds sang-ayon sa RA 7356, una, 20% para sa gawaing pamamahala ng komisyon, ikalawa, 70% para sa mga programa at proyekto, at ikatlo, 10% para sa pondong puhunan at inilaan bilang bahagi ng pondo. Mula noong 2011 hanggang 2013, ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining ay masigasig sa paghahanap ng bago at makabuluhang pamamaraan at mekanismo upang tugunan ang mga suliranin ng mga alagad ng sining. Ang NCCA ay nagpatupad ng 5 pangunahing programa bilang balangkas sa direksyon at pagsasaayos ng mga alituntunin kung saan ang ideya para sa mga proyekto ay nabubuo. Ang mga programa ay: una, programa para sa edukasyong kultural; ikalawa, programa para sa diplomasyang kultural; ikatlo, programa para sa pangangalaga ng pamanang kultural; programa para sa kultura at pag-unlad; at ikalima, programa para sa kagalingang makasining at pagkamalikhain. Sa ilalim ng edukasyong kultural ay ang Eskwela Talyer o School Workshop na binuo sa pagtutulungan ng ACID o Pamahalaan ng Espanya at ng NCCA o Pamahalaan ng Pilipinas. Inumpisahan noong taong 2009 para sa mga batang mahirap at kulang sa oportunidad sa pakikipagtulungan ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan kagaya ng TESDA, Intramuros Administration, DSWD at mga pamahalaang lokal ng Maynila. Nasa ikatlong pangkat na ang mga nagsitapos na nagtamo ng mga kaalaman na pwedeng magamit sa kanilang pangkabuhayan mula nang nagsimula noong 2009 hanggang 2014. Ang Sagisag Kultura ng Pilipinas ay inumpisahan ni Pambansang Alagad ng Sining Virgilio Almario sa ilalim ng Subcommission on Cultural Dissemination, partikular sa National Committee on Cultural Education. Ito ay ang pagkilala sa mga sagisag pangkultura at sa kasalukuyan ay 800 na ang kinilala. Nakaugnay din ito sa pagtuturo ng K-12. Inumpisahan ngayong taon ang NCCA DepEd Cultural Education Program. Ito ay sa layuning bumuo ng kasunduan para sa formal na pagtutulungan ng NCCA at DepEd na magsasagawa ng mga cultural education programs at paghahanda ng mga modules para sa pagsasanay ng mga tagapagsanay. Nakatuon ng programang ito na sanayin ang mga manggagawa sa kultura sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng diplomasyang pangkultura, nilalayo nitong magtatag ng unawaang kultural sa pagitan ng mga bansa upang mapalakas ang kaugnayang pandaigdig at maitatag ang kooperasyon ng mga bansa. Sa pakikipagtulungan sa kagawaran ng ugnayang panlabas, ang NCCA ay tumulong sa pagbalangkas ng Cultural Exchange Agreements at pagpapanibago sa mga umiiral ng kasunduan. May unawaan tayo sa mga bansang kasapi ng ASEAN, mga bansa sa Asia, Latin America, North America, Europe at sa lahat ng kontinente ng daigdig. Dahil dito, nagbukas ng oportunidad ang NCCA sa mga kilalang Pilipinong alagad ng sining upang makipagtagisan sa mga pinakamagagaling sa mundo. At dito ay naipamalas ang kanilang galing at pagiging malikhain sa pagsali sa mga international festivals at kompetisyon. Sa pamamagitan ng NCCA International Affairs Office, ang ating bansa ay aktibo sa pagpapadala ng mga kinatawan sa mga international organizations tulad ng UNESCO, ASEAN COCI, ICOM, ICOMOS, FIALAC, IFACA, ICROM, at iba pang ahensyang pandaigdig. Nagpapatuloy din ang kolaborasyon sa DFA, Commission on Filipinos Overseas at DepEd, sa regular na pagpapadala ng mga cultural packages sa mga embahada, konsulado at mga paaralan ng Pilipinas sa ibang bansa at mga Philippine missions sa buong mundo. Ito ay nauugnay sa Centro Rizal sa hangaring maisakatuparan ang pinakamalawak na pagpapalaganap sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang may malaking pakinabang dito ay ang mga batang anak ng mga OFWs na bagamat maaga silang umalis sa Pilipinas, ang pusod kultural ay hindi tuluyang naputol, may sasariwain at babalikan silang kultura sa lupain ng kanilang mga ninuno. Sa ilalim ng programang pangangalaga sa pamanang kultural,
ay layunin nito ang pagpapanatili sa mga pamanang pangkulturang hindi nasasalat upang matulungan ang mga komunidad na lubhang sinalanta ng Super Typhoon Yolanda at Lindol. Ang mga conservation programs ay isinasakatuparan sa pakikipagtulungan ng NCCA, National Museum at National Historical Commission of the Philippines. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan o rehiyon kung nasaan ang mga national cultural treasures. Karamihan ng mga miyembro ng cluster ng Subcommission on Cultural Communities and Traditional Arts ang nagpanukala na ang pondo ng 2013 Dayo Festival ay ilalaan sa serye ng mga art workshops sa mga apektadong katutubo sa Kabisayaan. Ang NCCA ay matapat sa pagsuporta sa Schools of Living Traditions. Naniniwala ang ahensya na ang pagpapanatili sa mga mahalagang tradisyon, teknolohiya at kasanayan ng mga katutubong komunidad ay dapat na manatiling pangunahing pagtutuunan ng pansin ng bansa. Ang mga katutubong komunidad ay bahagi ng tradisyong luma, ngunit sila rin ang pag-asa ng modernong pamumuhay at kinabukasan. Sa banta ng climate change, ang pagmamahal nila sa kalikasan ang magtuturo sa atin sa paggamit nila sa katutubong materyales sa kanilang kabaligiran. Natututo tayong pwedeng mabuhay ng sapat sa kaloob ng ating likas yaman. Pagsamahin ng luma nilang kasanayan at modernong teknolohiya ay makakagawa tayo ng world-class na produkto. Sinuporta ng NCCA ang mga naitatag na 153 SLTs na pinakinabangan ng 4,500 na mag-aaral sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinuportahan din ng NCCA ang pagtatatag ng 2 manilikha ng Bayan Center sa Hilaga sa pamamatnubay ng mga bagong Gamaba awardees na sina Magdalena Gamayo, isang mga habi ng damit na Inabel at Chofilo Garcia na gumagawa ng tabunga o sombrerong gawa sa upo. Ang Subcommission on Cultural Heritage ay isinakatuparan ang 1 taon ng National Heritage Activity na naglalayong magkaloob sa atin ng sulyap sa mga pamana ng nakaraan at kung paano ito nananatiling tagahubog sa kasalukuyan at ng kinabukasan. Ilang mga gawain na kasama sa selebrasyon ang kumikilala sa iba't ibang aspeto sa ating pambansang pamanang kultural. Ang ating tradisyonal na forma ng sining at mga kasanayan, mahahalagang istrukturang kultural sa parehong nagagalaw at hindi nagagalaw, at iba pang mga bagay na may pambansang kahalagahan, nasasalat man o hindi nasasalat. Ang SCH sa pamamagitan ng mga National Committees on Archives, Art Galleries, Historical Research, Libraries and Information Services, Monuments and Sites, at Museo ay nagpapatuloy sa kanilang Technical Assistance Program para sa pangangalaga ng mga nasasalat na pamana sa parehong nagagalaw at hindi nagagalaw na mga bagay. Mula taong 2011 hanggang 2013, nagkaroon ng 78 na pagtulong teknikal na ipinagkaloob sa iba't ibang mga institusyon sa buong bansa. Kasama riyan ang mga consultancy services at immediate on-site staff training. Ganon din, ang SCH sa pamamagitan ng National Committee on Monuments and Sites ay siyang nanguna sa pagpapanatili ng mga World Heritage Sites at mga National Cultural Treasures sa koordinasyon sa Pambansang Museo ng Pilipinas at ng National Historical Commission of the Philippines para sa taong 2012. 15 mga simbahan na ang dumaan sa gawaing pagsasaayo sa iba't ibang antas na mga pagpapanumbalik sa ilalim ng NCCA Conservation Program. Ang 7.2 magnitude na lindol na nangyari sa Visayas noong Oktubre 15, 2013, lalong-lalo na sa mga probinsya ng Bohol at Cebu. At ang kailan lamang na Super Typhoon Yolanda na nanalasa sa Eastern at Western Visayas ay siyang nagdulot ng pagkasira sa mga itinayong istrukturang pamana. Karamihan sa mga ito ay idineklara ng pambansang yamang kultural, pambansang tandaang pangkasaysayan ng National Museum of the Philippines at ng National Historical Commission of the Philippines o itinuturing na mahalagang ari-ariang kultural sa ilalim ng Republic Act 10066 na kilala rin bilang National Cultural Heritage Act of 2009. Alinsunod dito, isang Heritage Task Group ang binuo mula sa mga opisyal at kawani ng NCCA, National Museum at National Historical Commission. Magsasagawa sila ng quick response approach sa mga pamanang istruktura na sinira ng lindol. Inaprubahan ng NCCA ang proyektong tinawag na Pre-Restoration Work for Earthquake and Typhoon Damaged Built Heritage in the Visayas sa halagang 8 milyong piso sa ilalim ng Program for